Pag lang mga ka-farmers. Wala nang laman mga ka-farmers. At saka dito po ginagawa na lang yung imbaka namin ng ulam mga ka-farmers dahil mahigit na po 4 na buwan na kami po ay walang kuryente. Kaya yung rate namin walang malamig. At saka kami paggabi mga ka-farmers umaasa na lang kami sa solar. Yan po ang aming ginawa paggabi, solar na lang. Pero sa pag-araw, sa pangangailangan lalong-lalo na sa mga yelo at saka pag ninegosyo, medyo apektado ngayon mga farmers. At saka sa panibago ngayong pangangailangan ng tao, lalong-lalo sa mga padala ng pera, galing po sa wifi, yung komunikasyon sa mga iba't ibang mga kamag-anak doon sa malayo. Ito po yung wifi. Alam na natin na yung wifi po mga ka-farmers, yun po ang gumagamit po ng GCash. Yung pagpadala ng pera, galing po sa malayo. Yung nagtatrabaho, halimbawa yung asawa, wala. Hahanap kami ng ibang lugar kung saan po doon magka-connect gamit po yung cellphone para sa wifi mga ka-farmers. Galing po sa wifi. Kaya dahil walang kuryente, epektado po yung pagdadala ng pera, yung komunikasyon sa mga kamag-anak at saka sa mahal sa buhay galing po sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon itong araw na ito, pupuntahan namin yung lugar kung saan po nagkaroon po ng mga damage ng mga linya ng kuryente dahil sa isa pong proyekto ng gobyerno na isa pong Farm to Market Road, Ilongos Mahaplag Road. Road update po mga farmers, silipin natin at saka itong araw ito pupuntahan namin. Ito na ka-farmers, yung mga kasamahan namin na una, naabutan namin. Yan po ang mga barangay official mga ka-farmers. Kung saan yun ang pupuntahan namin. Lagi. Maulan yung pagpunta namin ngayon mga ka-farmers. Kaya tiis. Dahil medyo malayo pa yung paglalakarin namin ng ka-farmers, yung kasamahan namin si Rodel, pinaigib ko ng tubig para mayroon kaming mainom sa daan. Pa man sa Barangay San Antonio. Ay na yung vlog kay. Ay, wala ko sa kaytoy. Gusto to sa mall. Karat. Ito sa padu. Ay naglaag. Kasamahan namin may ambon kaya pahinga muna, sabay po yung pagsilong po dahil umulan. Namahinga po yung kasamahan namin mga ka-farmers, yung mga barangay official po dito. Haba pong umaambon, relax muna mga ka-farmers. Dahil nangangalahati pa lang po kami sa aming pagpuntahan kung saan po epektado po yung linya ng kuryente. Kaya ngayon sabay snack mga ka-farmers, inom ng tubig, pahinga konti. Nabi uwang. Ako.
Agana bus dik butuan buko. May mo na si kabarangay man ka ha. Di dito ba ilong kidamas sa. Tuwa na si ko na lukarit. Nice. Larga na! Larga na! Dito na guys, dito na kami sa tulay na kahoy dati. Ngayon, poste na. Ito ka-farmers, dito na po tayo sa aming pinakamahirap na daan dito portion. Itong banda portion mga ka-farmers, talagang mahirapan po yung mga motorista dito banda. Hanggaan mag Hinay? Gani mo puno. Medyo humina po yung tubig dahil gawa po ng tag-init ngayon. Itong buwan po ng Abril. Buwan nga Abril. puno naman di ah. Puno na Ito ay na rin kadi po yung harare. mga kagawad. Nauna na po. Dahil yun kami, yung kasama ko, si isa rin tanod, inutusan po na mag-igib para mayroon kaming magamit doon sa unahan. Kung saan po kami biniverify po namin yung sitwasyon po sa kuryente sa pagtatayuan poste dahil yung poste po epektado po sa ginagawa pong kalsada. Balik na naman sa arangkada mga ka-farmers kung saan po paakyat po yung kalsada mga ka-farmers. Kaya habang po naglalakad sama-sama sabay na rin yung na mahihinga yung naglalakad mga ka-farmers. Sa pa, doon pasaylo pa ko. Na. Sunod. Kas pa pasunod. Dito ka-farmers, dito na po nagsimula po yung poste na epektado. Kaya yung linya ng kuryente mga ka-farmers mula dito hanggang doon ay bumaba po. Pero ito ngayon, wala na itong kuryente. Dahil mahigit 4 na buwan yung walang kuryente. Saka ito ang dahilan kung saan yung mga barangay official sumama na rin ako para kunan po ng video mga ka-farmers. Ito na rin po. At saka silipin natin sa unahan kung tuloy-tuloy ba yung pagbaba ng linya ng kuryente. Ito na rin po yung lugar kung saan po rinig ko po yung nagtatrabaho po ng backhoe doon sa unahan. At saka ito na rin yung lugar na may baliti, yung may dakit dito banda. Sa unahan, nandun na po yung equipment, construction equipment po nagtatrabaho. Hoy gamay. Ipos ha. Hoy gamay.
dito na po yung pinakabanda po na malubha po, natamaan po ng mga linya ng kuryente. Dahil dito po yung widening na portion. At saka kita natin yung nagtatrabaho. Yun po ang widening. Kung saan po ma-finalize na rin po yung linya ng kuryente. At saka may tama na rin, may correct na rin kung saan po ilalagay po yung poste ng kuryente para hindi na po tatagal, magkailaw na po yung aming barangay. At saka tanaw na rin natin yung kabila. Yung banda doon, yan po ang Southern Leyte. At saka dito banda, ito po yung provincial boundary. Kaya gamay, dito ka, kaya gamay. A few moments later. Kali ko na to. Zoom. Nandito na po yung engineer ng contractor po ng construction at saka engineer po ng kuryente sa Lico po kung saan ngayon pina-finalize nila yung saan po yung poste ilalagay. Dahil po yung poste kinakailangan lang po na 60 meters in between. At saka yung ginagamit ng poste ngayon 35 feet. Kaya pina-finalize kung saan po yung poste ilalagay para magkailaw na rin po yung aming barangay. Sunod. Pong pag na. Tiga na yung ilong namin. Farmers, sinusukat na rin po kung saan tatama po yung pinaka hangganan kung saan po ilagay po yung poste ng kuryente mga ka-farmers. Ano po mag-ali? Sige na. Na. Sa wakas mga ka-farmers, nabigyan na rin kami ng linaw at saka na-finalize na rin po yung mga sukat dahil magkabilaan po yung nandito. Nandito po yung engineer ng contractor at saka engineer po ng kuryente, yung Lico for sabay po sila, yung mga lineman, mga ka-farmers at saka mga civil engineer po kanila. Mga electrical engineer. Nandun na rin po para masolusyonan na po yung mga hinaing na mahigit 4 na buwan yung walang kuryente.
At saka salamat rin sa panonood mga farmers. Oh. Makikita nila yung pagod namin mga farmers. Lalong-lalo sa mga barangay council po o barangay San Antonio, Hilongos, Leyte. Salamat sa panonood mga farmers. Pabalik na kami farmers dahil natapos na rin po yung aming survey kasama po yung mga magkabilang side mga farmers at saka panahon na po na mananghalian mga farmers. So farmers, sabay-sabay po kami nananghalian ng mga farmers pagkatapos po ng survey mga farmers. Yung ulam namin ngayon mga farmers, ulang at saka baboy ramo. That's it na. Yunado. Labartan. Ikaw ya, unod ya. Sa unod. Ano?